Guys, dito sa ating sa baba, no, kaya nakakita natin yung mga kapulisan natin nakatambay. Meron tayong mga naka-video din, no, may mga social media na taas. Itong gilid na yan, na palibutan yan ng mga kapulisan, pati doon sa kabila, no, sa Ortigas Avenue. So ang area lang nila ay ito lang, no, ang EDSA. Sa gitna ng pagtatayo ng Grabe, may mga nakahiga, puno ng putik. dito sa ating bayan. 10,000 kababaihan o higit pa ang nagtutungo sa mga lansangan para ipatanggal ang mga base militar ng Estados Unidos sa pamamagitan ng iba't ibang mga patakaran na gobyerno ng Amerika lamang ang nasusunod at ang nagkakaroon ng interes. At ngayon po, sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, ganun pa rin po, parang walang at mula noon hanggang ngayon, napakaraming kababaihang Pilipino ang nabibiktima ng tropang Amerikano. Dala-dala ang kanilang mga macho at fascistang kultura mula sa mga imperialistang bansa kagaya ng Amerika. Napakarami po na mga kababaihan ang ipinapasok sa EDSA site sa Cagayan Valley. Napakaraming mga kababaihan ang ipinapasok sa mga EDSA sites sa Central Luzon hanggang sa Visayas at sa Mindanao. Napakarami po ang nabibiktima, pero ang gobyerno ni Marcos walang ginagawa. Ang value-added tax nilalagay pa para botohan ang mga EDSA sites at ang mga base militar dito sa ating bansa. Kaya mula noon hanggang ngayon, hanggang hindi na mabago ang bulog na sistema, ang mga Gabriela ng bagong panahon ay tititig at lalaban kasama ng laksa-laksang mamamayang Pilipino. Kaya tuloy-tuloy mo ang ating laban. Magkikita-kita pa po tayo sa Marso 8, pagdaigdigang araw ng kababaihan ng pawis. Nabuhay ang kababaihang Pilipino. Maraming salamat mula sa sosyalista, isang pagsaystay ang pagpalay sa ating lahat. Lalo na, di pa na unang nag-ipaka noong taon 1986, ito pa ay 86 Kaya, tayo nandito milyon. Tayo nagbibigay ng pagpapunyari sa mga kabataan, tayo sinilyon. Napakagami ng pagkataang ilang pagpatuloy ang laban mula noong 1986. Kaya, napahagi ng sosyalista, dapat hindi natin tinitigil ang ganitong mga pagkilos ang ating mga kasama-sama. Dahil walang ibang solusyon upang gawin natin ang away at ating ang hatasan ang bulok na sistema. Hindi natin ang impiyento ng mga saan. Kaya sa pagkakataon ito, napakagandang pagkakataon na tayo ay magpapakita muli ng ating kasagsagan sa ating mga pinaglalaban. Malinaw sa ating lahat kung bakit tayo nagtitimod. Ang panahon ng 1986, kaya nagkaroon ng isang revolution dahil sa pasistang Marcos. Ngayon, naulit na naman, sinamahan pa ng isang pasista ni Duterte. Kaya ang ating bansa ay nalulungkot sa kalimutan. Ang ating tao ngayon, kaya kung kailangan beses na ang ating mga lungsod, patuloy ang matinding demolisyon. Wala ng hanap buhay, pamansahap ng mga magkagawa. Kaya tayo muli sinusutan ito, hindi sinusuturan tayo sa katayuhan. Yan ay kinukunti ng ating gobyerno sistema. Pasok ng mga tayuhan na hinihilak sa gera. Kaya ating pulong na gobyerno isilin siguro gaganap na ganitong kaya ang kunin pa naman ng sosyalista makasan bulong na sistema pagsak ang tulad ng gobyerno natin gobyerno. Maraming salamat.
Maraming salamat. Ang susunod na bahagi ng ating programa naman ay paratingan yung pagkalala ng Student Council, Amanda Echanis, si Eda Cabalita mula sa Bahan, at si Eddie Capitulo, ang Vice President ng Dedel Tumax del Norte Environmental Defender. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Baby ko lang po ang hawak ko. Wala po akong hawak na bus. Yan po ang sinabi ko sa mga pulis na umuusap. Ang sagot ko na sa akin, bawa ka naman sana. Ang sagot ko naman, oo nga po, Sen. Kawawa naman po yung anak ko. Pero sana po, naiisip nyo yan. Bago ninyo ako tinalitan ng ebidensya. Ako po si Amanda Echanis. Ako ang ulat at Peasants Rights Advocate mula sa AMIHAD, National Federation of Peasant Women in the Philippines. At kasalukuyan, number 1 counselor at University Student Council ng Bubi, Pilipinas. At dati po ako bilangbong politikan. Nakulong po ako ng mahigit 5 taon. 5 taon sa buwan, 12 araw. Nakalaya po ako sa bisan. Laban po noon sa mga gawa ko ang pagpapasok ay sinagpalaban sa haka. Sa mga artista ng bayan at aktivista ng Manila. Bakit ang mga tunay na lasili ko nagtutulong sa mga magsasaka at tinutulong nila? Bakit? Nakulong po ako sa Cagayan Valley. Saan hindi ang kahirapan at kagutuman na dinaranas ng mga magsasaka. May mga sagot ng gobyerno sa kumakalang na sikmura at tiwangwang na mga palayan. Tumba, pandarahas at malakabas na rentaging at human rights violations. At kung pabalikan ko 4 na buwan bago po ako ito, ay naging biktima ng extrajudicial killing ang aking tatay, si Randall Arati Echanis ng anak Paulis. Mahigit 40 saksak mula sa tatay ng bala, 72 years old po siya ito, nasagsagan ng pandemya. Mula 1986 hanggang kamatayan, 2 eksang pinagdaanan ni tatay. Nagkatili siyang matatag na tagapagsulong sa interes ng muring magsasaka. Ilang beses din po siya nangyaw. Nasaan ang justisya? Kung isang taong tulang po ako, nasaka po ako na kulong na hanggang. Ngayon naman, yung pagkakakulong ko po, nasaka ko naman ang piling ko. Hanggang saan? Siklo ng justisya at kalahasan laban sa kamakasan. Samantalang patuloy na nasa kapangyarihan ang mga kurang at kunakot ng mga politiko. Malinaw yung walang habas na paglaban sa karapatang ng tao. Mula kay Marcos Sr. kay Marcos Jr. ay ginagawa para kusalan ang bibig patahimikin ang mga tunay na natatanggol sa mga kaya ang tanong ko ngayon, bakit tayo ngayon mananakinig? Kailangan natin tumagun po ang ating nagkamay sa kinig at pagpindig para sa tunay na justisya, katarungang panlipunan at kalayahan ng ating bayan. Never again, never again, never again to martial law. Tunay na reforma sa lupa. Ipagtapat justisya para sa mga biktima ng pampolitika ng mga masla. Bilang mga politika, alayain, palayain. Bilang mga politika, maraming salamat.